Lagi kong inisip na ang pagtataksil ay dumarating na may kasamang sigawan, away, o matatalim na tingin, ngunit ang akin ay dumating sa anyo ng isang notification, isang mahinang pag-vibrate sa mesita sa tabi ng kama. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono ng aking asawa bandang 11:47 p.m. Gising ako, nakatingin sa kisame, nag-iisip tungkol sa biyahe naming kinabukasan para ipagdiwang ang aming 35 na anibersaryo. Natutulog siya sa tabi ko, mayroon siyang mabigat na paghinga na laging sa tingin ko ay paghinga ng isang taong payapa, ngunit hindi noong gabing iyon. May nagtulak sa akin noong gabing iyon na tingnan ang telepono, isang mensahe lang, isang linya, isang saksak. Kapag nakaalis na siya, abisuhan mo ako, at ang nagpadala, si Eloisa, ang matalik kong kaibigan sa loob ng 20 taon, ang ninang ng aking anak, ang babaeng nakasama ko sa mga sikreto, luha, at walang katapusang kapehan. Sa isang iglap, inakala kong naglalaro lang ang aking mga mata. Binasa ko itong muli, 1, 2, 3 beses, ngunit nandoon pa rin ang mensahe, tila isang hatol, nanlamig ang buong katawan ko. Ang puso ko ay hindi tumitibok, ito ay humahampas. Nakaramdam ako ng init na umaakyat sa dibdib ko, na parang nag-aalab ang aking kaluluwa sa loob. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, inilapag ko lang ang telepono sa dati nitong puwesto at tiningnan ang lalaking natutulog na akala ko ay kilala ko sa loob ng mahigit kalahati ng aking buhay. Doon ko naunawaan na ang tunay na impyerno ay walang apoy, kundi katahimikan. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng gabi na gising, nakatingin sa bukas na maleta sa upuan, nakakakilabot ang ironiya. Inihanda ko ang biyaheng iyon para mag-ugnay muli kami. Inisip ko na malayo sa ingay at araw-araw na gawain, maaari naming mahanap muli ang isa't isa, gaya ng dati. At siya, nagpaplano na pala ng ibang klase ng pagkikita. Si Eloisa ay laging isang kaakit-akit na babae, banayad, elegante, taglay ang ngiting iyon na nagpapadama sa lahat ng ginhawa sa kanyang tabi. Hinahangaan ko siya, ipinagtatanggol ko siya kapag pinupuna siya ng iba, at habang mabuti ang sinasabi ko tungkol sa kanya, siya naman ay nakikipag-usap na pala sa aking asawa. May mga palatandaan, syempre, maliliit na kilos, tingin, at mga sandaling katahimikan na ngayon ay nagkaroon ng kahulugan. Ngunit kapag nagmamahal ang isang tao, pinipili nitong huwag makita, at pinili kong huwag makita sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, nagpasya ako na hindi ko siya kakaharapin, hindi ako iiyak o hihingi ng paliwanag. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa pamamagitan ng pagmamakaawa para sa isang katotohanan na alam ko na. Kung sa tingin nila ay kaya nila akong lokohin, matutuklasan nilang minamaliit nila ako. Kinaumagahan, nauna akong bumangon kaysa sa kanya, nagtimpla ako ng kape, kumain ng almusal at kumilos na parang walang nangyari. Nang bumaba siya na may nakakasanayan niyang ngiti, niyakap niya ako mula sa likuran at sinabing, "Handa na para sa biyahe natin, mahal?" "Handa na," sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Habang nagkukuwento siya tungkol sa itinerary, sa mga reservation at sa klima, pinagmasdan ko siya, hindi nang may pag-ibig, kundi nang may malamig na atensyon ng isang nag-aaral sa kanyang kalaban. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng puzzle. Ang bawat ngiti, isang kasinungalingan na natutunan kong kilalanin, at habang nakikinig ako sa kanya, nasa isip ko na ang unang hakbang ng aking plano. Hindi ko pa kailangang komprontahin siya. Kailangan kong makita siyang bumagsak nang hindi niya alam kung paano o kailan. Nang oras na para umalis, tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon bago isara ang pinto ng bahay. Hindi ko nakita ang isang babaeng wasak. Nakita ko ang isang babaeng nagpipigil sa gilid ng isang bagong simula. Hindi ko alam kung sakit ba ang nararamdaman ko o kalinawan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Papunta sa paliparan, hinawakan niya ang kamay ko, medyo nanginginig ang mga daliri niya, siguro ay may nararamdaman siyang kakaiba. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. "Napakabuti," sagot ko na may ngiting maging ako ay hindi na nakilala. Tahimik ang biyahe sa eroplano. Nagpanggap akong nagbabasa ng magasin, ngunit ang totoo, iniisip ko si Eloisa, kung paano nila pinlano ang lahat, kung paano nila pinag-usapan ako ng may halakhak, at kung paanong ang halakhak na iyon ang huling matitira sa kanila. Mabilis ang takbo ng isip ko, inaayos ang bawat piraso, na parang ginising ng sakit ang isang bagong kalinawan. Alam ko na ang gagawin ko, pagmamasdan sila, hihintayin ang tamang sandali, at saka kikilos. Nang dumating kami sa hotel, hiniling niya ang kwartong ni-reserve niya ng maaga. Sinabi niya iyon ng may kumpiyansa, na para bang gusto niyang iparating na kontrolado ang lahat. Tumango lang ako, ngumiti ako sa receptionist, kinuha ang susi at sumakay sa elevator. Sa loob, mabigat ang katahimikan. Ang anino ng aming mga figura sa salamin ng elevator ay tila dalawang estranghero, humuhuni siya ng isang kanta.
Binibilang ko sa isip ko ang mga segundo hanggang sa marating namin ang palapag. Nang buksan namin ang pinto ng kwarto, lahat ay perpektong inayos. Mga bulaklak, alak, at isang note mula sa hotel na nagsasabing, maligayang pagdating, espesyal na mag-asawa. Tiningnan ko siya at nagpanggap na nagulat. Ang ganda naman ng detalye, hindi ba? Sabi ko. Deserve mo yan, sagot niya habang hinahalikan ako sa noo. Ang kasinungalingan niya ay amoy mamahaling pabango at lumang konsensiya. Habang naliligo siya, lumapit ako sa bintana. Maganda ang tanawin, ang dagat, ang mga ilaw ng pier, ang pangako ng isang tahimik na gabi. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, may iba akong nararamdaman, isang anino na gumagalaw palapit sa amin. Napagtanto ko na ang tadhana ay minsan may malupit na katatawanan. Ang hotel na iyon ay ang mismong lugar kung saan kami nagdiwang ng aming ika-10 anibersaryo. Ang mismong lugar kung saan ilang taon na ang nakalipas, ipinangako niya sa akin na hinding-hindi niya ako sasaktan. At ngayon, 35 taon na ang lumipas, ito ang magiging tagpuan kung saan matutuklasan ko kung gaano kalalim ang kanyang pagtataksil. Ngunit hindi ko ito gagawin ng umiiyak, hindi ko ito gagawin ng may galit. Ang aking paghihiganti ay magiging tumpak, tahimik, at malinis. Nang gabing iyon, nang lumabas siya sa banyo, nagpanggap akong humikab. Pagod na ako, sabi ko, magpahinga ka, mahal, mahaba pa ang araw bukas. Oo, mahaba pa, bulong ko, hinintay kong patayin niya ang ilaw. Lumalim ang kanyang paghinga. Ang orasan ay tumama sa 12:30 AM. Kinuha ko ang kanyang telepono at binuksan ito gamit ang kanyang fingerprint habang siya ay natutulog. Nandoon na, bukas 10 AM sa hotel, nakalabas na siya, at sa ilalim, may kalakip na lokasyon. Eksaktong parehong hotel, parehong kwarto, nakaayos na ang tagpuan. Isinara ko ito, pinatay ang screen at ngumiti. Hindi nila alam na ang biktima ay maaari ring maging mga ngaso, ngunit bago ako magpatuloy, gusto kitang imbitahan. Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong like. Nakakatulong ito upang makita kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento, at magkomento sa ibaba kung anong lungsod ka nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Hindi ako natulog ng gabing iyon, pinlano ko ang bawat detalye, alam kong darating si Eloisa kinabukasan, alam kong lalabas siya para hanapin ito. Kumbinsido na ako ay mamimili o nag-aalmusal sa restaurant ng hotel, ngunit mas malapit ako sa kanila kaysa sa iniisip nila. Inihanda ko ang kamera na laging dala ko sa aking bag, tiningnan ang baterya at inayos ang orasan. Alas 9:60 kinabukasan, kalmado akong nagbihis, kinuha ang aking mga gamit at lumabas, iniiwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Walang takot, walang panginginig, tanging isang katiyakan, nagsimula na ang laro. May mga katahimikan na mas nakamamatay kaysa sa isang salita na sinigaw. Ang akin ay nagsimula noong umagang iyon nang umupo ako sa harap ng aking asawa sa almusal ng hotel at nagpanggap na pareho pa rin ang lahat. Nagkukuwento siya tungkol sa mga pasyalan, sa klima, sa kung gaano kamahal ang kape, tinitingnan ko lang siya. Ang bawat kilos niya ay isang eksenang pinagpraktisan. Ang bawat ngiti ay isang patong ng pintura sa isang malaking lamat. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking nakasama ko sa kalahati ng aking buhay ay nandoon, kalmado, nagpaplano ng kanyang araw, habang sa bulsa niya ay nakatago ang mensahe ng ibang babae. Habang hinahalo ko ang aking kape, naalala ko ang unang beses na nakilala ko si Eloisa, taong 1994 iyon. Kakarating ko lang sa barangay kasama ang aking maliliit na anak, sinusubukan kong makibagay sa isang bago at simpleng buhay. Siya ang unang kumatok sa aking pinto, may dala siyang carrot cake at isang malaking ngiti, maligayang pagdating sa baryo, kapitbahay, sabi niya ng may init na nakakapagpaalis ng pag-aalala. Mula noong araw na iyon, naging bahagi siya ng buhay ko. Nagbahagi kami ng mga hapon ng kuwentuhan, mga confession at tawanan. Kapag nahuhuli sa trabaho ang aking asawa, siya ang kasama ko para hindi ako makaramdam ng pag-iisa. Nang magkasakit ang aking mga anak, siya ang unang dumating na may dalang gamot at pampalakas loob. At nang magtiwala ako sa kanya, higit kanino man, doon nagsimulang humukay ng dahan-dahan ang butas kung saan ililibing ang aking tiwala. Naaalala ko ng malinaw ang unang beses na nakita ko siyang tumingin kay Cardo ng iba. Iyon ay sa isang pagtitipon ng pamilya. Nag-iihaw siya sa bakuran at lahat kami ay nagbibiruan. Sa isang sandali, lumapit si Eloisa upang bigyan siya ng isang baso ng alak. Nagkadikit ang kanilang mga daliri. Isang segundo lang, ngunit sapat na para may kumirot sa loob ko. Ang tingin na iyon, ang banayad ng ngiti na halos hindi napapansin, ngunit mas malakas sumigaw kaysa sa anumang salita. Tinitingnan niya si Cardo sa paraang hindi ko na ginagawa. At siya, sa halip na ilihis ang tingin, ay tinitigan niya ito sa loob ng 3 segundo. Ngunit 3 segundo iyon na nagpabago sa isang bagay, magpakailanman,
Mula noon, nagsimula akong mapansin ang mga detalye, mga mensahe na mabilis niyang binubura, mga tawag na sinasagot niya sa balcony, mga bagong dahilan para lumabas nang wala ako, walang sapat na seryoso para akusahan siya, ngunit kakatwa para lasunin ang katahimikan. Napakadrama mo, Rosita, sabi ni Eloisa kapag sinasabi ko sa kanya ang aking mga hinala. Ang mga lalaki ay distracted lang, at sinabi niya iyon nang may kumpiyansa kaya napaniwala ako, isang ironiya. Sinasabi ko ang aking mga takot sa babaeng nagdudulot nito. Lumipas ang mga taon at lumaki ang distansya sa pagitan namin ni Cardo na parang anino na humahaba ng walang pumipigil, naging mas malamig siya, mas matalim. Minsan, niyayakap niya ako nang hindi ako talaga hinahawakan, at kapag ginagawa niya iyon, pakiramdam ko ay isang taong wala ang aking niyayakap. Ngunit nandoon pa rin ako, pinanghahawakan ang hindi na kayang panindigan. Dahil ang mga babae sa henerasyon ko ay lumaki na may ideya na ang pag-ibig ay tinitiis ang lahat, na ang kasal ay panghabang buhay, na kailangang manahimik para sa ikabubuti ng pamilya, at nanahimik ako. Nanahimik ako sa loob ng maraming taon, habang ang pagtataksil ay lumalaki ng tahimik hanggang sa naging isang panauhin. Habang nag-aalmusal kami sa hotel, tiningnan ko siya ng may ibang mga mata, hindi ng pag-ibig, o ng galit man lang. Tiningnan ko siya tulad ng pagtingin sa isang estranghero na kasama mo, dahil sa nakasanayan na lang. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, kasama ko siyang natutulog ng isang estranghero sa loob ng maraming taon. Ayos ka lang ba? Tanong niya nang mapansin ang aking katahimikan. Oo, medyo pagod lang ako. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng almusal, magpapahinga ako. Oo, magpapahinga ako, sagot ko habang itinatago ang ironiya sa aking boses. Wala siyang ideya sa pinaplano ko. Akala niya, hawak pa rin niya ang control, ngunit hindi niya alam na nagbago na ang game board. Pagkatapos ng almusal, lumabas kami at naglakad sa tabing dagat, mahina ang hangin at napakalawak ng dagat. Para kaming isang masayang mag-asawa para sa sinumang nakakakita sa amin. Hawak niya ang braso ko, nakangiti ako ng natural. Ngunit sa loob ko ay may isang bagyo. Nagsalita siya at nakinig ako sa kanya ng may distansya. Ang boses niya ay tila walang laman, parang isang lumang recording. Sa isang sandali, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Alam mo, Rosita, masaya akong ginawa natin ang biyaheng ito." Ako rin, sagot ko ng mahinahon. Pakiramdam ko, hindi na tayo konektado kamakailan. Oo, sabi ko na may mahinang ngiti. Pero wag kang mag-alala, babalik din sa dati ang lahat. Sana ay alam lang niya ang bigat ng aking mga salita. Nang hapon, pumunta akong mag-isa sa lokal na pamilihan sa ilalim ng dahilan ng pagbili ng mga souvenir. Ang totoo, kailangan kong mag-isip ng malinaw. Naglakad ako sa pagitan ng mga stall, nakikita ang buhay ng ibang tao na nagpapatuloy na parang walang nangyayari. Ang ingay, ang mga boses, ang mga kulay, lahat ay taliwas sa kawalang laman na nararamdaman ko sa loob. Kinuha ko ang aking cellphone, binuksan ang aking email at nireinforce sa sarili kong account ang mga screenshot ng mensahe na nabasa ko. Pagkatapos, nag-install ako ng isang automatic recording application sa kanyang telepono, malinaw na ang ideya sa isip ko. Hindi ko haharapin ang pagtataksil gamit ang mga salita, kundi gamit ang ebidensya. Nang gabing iyon, naghapunan siya sa akin na parang walang nangyari. Umorder siya ng alak, nag-toast para sa amin, para sa mga taon na magkasama kami. Ang mga salita niya ay tunog murang dula. Samantala, binibilang ko ang mga minuto para sa susunod na araw, 11:00 ng gabi, nagpadala si Eloisa ng bagong mensahe. Nakita ko ang notification na nakikita sa screen ng kanyang cellphone habang siya ay natutulog, lahat handa na. Magkikita tayo ng 10:15. Gamitin mo ang duplicate key. Alam mo na kung nasaan. Hindi ito aksidente. Lahat ay pinlano, at nang hindi niya nalalaman, siya mismo ang nagbigay sa akin ng huling clue. Nang gabing iyon, bago matulog, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon ng may pagmamahal. Oo, may pagmamahal, dahil sa kabila ng lahat, bahagi ko ay nagmamahal pa rin sa kanya o hindi bababa sa lalaking inakala kong siya. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay iba, iyon ay pagmamahal ng paalam. Napagtanto ko na sa kaibuturan, hindi lang ako naghahanap ng paghihiganti, kundi naghahanap ako ng pagbawi ng isang bagay na nawala, ang aking dignidad. At nang patayin ko ang ilaw sa tabi ng kama, alam ko nang may lubos na katiyakan, bukas, magbabago ang lahat magpakailanman. Ang katahimikan ang magiging sandata ko at ang katotohanan ang aking paghihiganti. Ang pagsikat ng araw ay dumating na may kakaibang liwanag. Ang dagat sa harap ng hotel ay tahimik, ngunit may isang bagay sa hangin na nagpapaalala sa akin na ang araw na iyon ay hindi magiging ordinaryo. Nagising ako bago pa siya. Ang araw ay halos hindi pa tumatama sa mga kurtina at ang kwarto ay amoy lanta na bulaklak at ibang pabango. Nanatili akong nakatingin sa kanya habang natutulog siya. Mukhang kalmado ang kanyang mukha,
Ngunit hindi ko na nakikita ang aking asawa. Nakikita ko ang artista na naglaro ng kanyang papel ng matagal na panahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaramdam ng sakit, nakaramdam ako ng kalinawan. Dahan-dahan akong bumangon, kinuha ang isang notebook mula sa drawer at nagsulat ng ilang linya. Ngayon, ipapakita ko kung sino talaga ako. Iniwan ko iyon sa ilalim ng unan, kung saan siya hihiga mamaya. Pagkatapos, tumingin ako sa salamin. Pagod ang mukha ko, ngunit ang mga mata ko ay buhay. Hindi ako isang babaeng wasak, ako ay isang babaeng nagpasya na tigilan na ang pagiging biktima. Habang nagbibihis ako, inulit ko sa isip ko ang bawat detalye ng plano. Handa na ang kamera, naka-install na ang recording application sa kanyang telepono, at ang aking mga email ay protektado ng bagong password, walang maaaring pumalya. Hindi ito isang biglaang desisyon, kundi resulta ng isang buong gabing pag-iisip ng walang luha. 9:00, nagising siya. Ayos ba ang tulog mo? Tanong niya. Perpekto, sabi ko nang may ngiti. Ngayon, maaari tayong pumunta sa pier at pagkatapos ay magtanghalian ng magkasama. Sige, pero bago iyon, gusto kong pumunta sa spa ng hotel. Sabi ko na nagpapanggap na magaan, kailangan kong mag-relax ng kaunti. Tumango siya. Mabilis ko siyang hinalikan at umalis. Dala ang maliit na kamera sa aking bag at isang katahimikan na maging ako ay hindi maintindihan. Ang spa ay nasa itaas na palapag, sa tapat mismo ng pasilyo ng mga mamahaling suit. Umupo ako sa waiting area na may magazine, nagpapanggap na nagbabasa. Mula roon, maaari kong tahimik na obserbahan ang kwarto na nireserve namin. Simple lang ang plano, magpanggap na aalis at iwanan ang pinto na bahagyang nakabukas, sapat lang para maniwala siya na umalis na ako. 9:45, bumaba ako sa kwarto at inilagay ang kamera sa isang sulok ng aparador na may direktang tanaw sa kama. Sinubukan ko ang anggulo, inayos ang tunog at tiningnan ang koneksyon. Ang teknolohiya, sa isang pagkakataon, ang magiging kakampi ko. Pagkatapos, binuksan ko ang maleta at kinuha ang asul na damit na laging sinasabi niya na napakaganda sa akin para sa aking edad. Ngumiti ako. Oo, isusuot ko iyon hindi para sa kanya, kundi para isara ang sarili kong circle ng may dignidad. 11:00, handa na ang lahat. Iniwan ko ang pinto ng kwarto na bahagyang nakabukas. Kinuha ko ang aking bag at nagpanggap na lumabas, ngunit sa halip na pumunta sa spa, nagtago ako sa katabing pasilyo, sa likod ng isang kolom, kung saan maaari akong makakita ng hindi nakikita. Malakas ang tibok ng puso ko, ngunit hindi ito takot kundi pag-asam. 10:07, nakarinig ako ng mga yapak, makikilala ko ang boses na iyon kahit saan. Iyon ang boses ng aking asawa na nakikipag-usap sa telepono. Oo, Eloisa, halika na. Kakaalis lang niya, nanlamig ang aking mga kamay. Kahit na alam ko na ang mangyayari, ang marinig iyon ay parang saksak. Narinig ang klik ng pinto na bumukas. Pinigilan ko ang hininga ko, pagkatapos ay isang maikling katahimikan at ang kanyang boses, napakaganda mo, gaya ng dati. At ang boses niya, matamis at pamilyar. Akala ko hindi na natin ito magagawa, Cardo. Hindi ko sila nakita mula sa aking pinagtataguan, ngunit naisip ko sila. 2 tao na nagkamali sa pagnanasa at pag-ibig, at nagkamali sa kasinungalingan at kalayaan. Lumipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng tawanan, bulungan, ang tunog na hindi mapagkakamalan ng isang lihim na halik. Ang kamera ay nagre-rehistro ng lahat, malamig at walang pinapanigan. Nagmamasid lang ako mula sa pasilyo, nakakaramdam ng halo ng galit at tagumpay. Hindi ito isang palabas ng selos, ito ay kumpirmasyon ng laging kong alam. Bigla kong narinig ang boses ni Eloisa, at paano kung malaman niya, hindi niya malalaman, sabi niya. Napakakumbinsido niya, napakabulag, kawawang Rosita, tumawa siya, kawawa hindi, walang muwang, pagwawasto niya. Ang 2 salita na iyon ay tumago sa akin, walang muwang, nakakatuwa, nagkamali sila sa pag-aakala na ang aking katahimikan ay kahinaan, ang aking pagiging kalmado ay katangahan. Ngunit ang pagkakamaling iyon ang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Nanatili ako sa pasilyo hanggang sa narinig kong sumara muli ang pinto. Umalis na si Eloisa. Nanatili si Cardo sa loob ng ilang minuto pa, marahil ay iniisip kung ano ang ginawa niya. Pagkatapos, lumabas siya ng nagmamadali, na parang takot na may makakita sa kanya. Naghintay ako ng ilang minuto bago pumasok. Ang hangin sa loob ng kwarto ay makapal, amoy murang pabango at konsensiya. Tiningnan ko ang salamin at hinarap ang aking refleksyon. May mga luha na nagpipigil sa aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaang bumagsak ang mga ito. Lumapit ako sa aparador at pinigilan ang recording. Kumurap ang kamera ng isang beses at pagkatapos ay ni-save ang file. Tiningnan ko ang video. Naroon sila siya at si Eloisa, magkasama, tumatawa, naghahawakan, nagsisinungaling. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko.
Umupo ako sa kama, hawak ang telepono. Sa isang sandali, naisip kong burahin ito, iwanan ang lahat at magpanggap na walang nangyari, ngunit hindi, tapos na ang yugtong iyon. Direktang ipinadala ko iyon sa aking email, kasama ang mga naunang ebidensya. Habang ginagawa ko iyon, may nabasag sa loob ko ngunit hindi ng sakit, kundi ng paglaya, parang sa pagpindot ng send, ipinadala ko rin ang mga taon ng pagpapahiya. Pagkatapos, itinago ko ang kamera, isinara ang maleta at nagtungo sa lobby. Kailangan ko ng hangin. Ang dagat ay asul na asul, ang langit ay malinaw. Naglakad ako sa pier ng dahan-dahan, nararamdaman kung paano hinahaplos ng hangin ang aking mukha. Naisip ko si Eloisa, naisip ko kung gaano kadali para sa kanya ang nakawin ng hindi kanya, ngunit naisip ko rin ang sarili ko kung paano ko hinayaang kontrolin ng iba ang buhay ko. Huminto ako sa harap ng horizon at bumulong, wala na. Ang linyang iyon ay isang kasunduan sa sarili ko, hindi na ako ang babaeng naghihintay ng paliwanag. Hindi na ako ang tapat na asawa na nilulunok ang kanyang dignidad para panindigan ang isang walang laman na kasal. Mula sa sandaling iyon, ako ang magiging arkitekto ng kanyang pagbagsak. Bumalik ako sa hotel na may mahinang ngiti. Nandoon siya sa bar, nagpapanggap na may tawag sa trabaho. Nang makita niya ako, itinaas niya ang kamay niya at sinabing, "Mahal, kumusta ang spa?" Kahanga-hanga, sagot ko, parang bago ako. Umupo kami ng magkasama at umorder ng isang baso ng alak. Nagkuwento siya tungkol sa negosyo, sa klima, sa mga walang kuwentang bagay. Nakikinig lang ako, nagtataka kung paano siya nakakapagsinungaling ng napakalma. Isa siyang perpektong aktor, ngunit hindi niya alam na tapos na ang kanyang pagganap. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahinahon. Alam ko na ang susunod na araw ang magiging simula ng katapusan, at habang ipinipikit ko ang aking mga mata, naramdaman ko na ang walang muwang, bulag, at tahimik na Rosita ay naiwan na. Ang gigising kinabukasan ay ibang babae, isang hindi na takot na mawala siya, dahil naunawaan ko na matagal ko na siyang nawala. Ang sumunod na umaga ay sumikat na may kakaibang hangin, na parang alam din ng araw na may malapit ng masira. Nagising ako ng may peking katahimikan. Natutulog pa siya, nakahiga ng nakatihaya, na may iyon na kilos ng peking kawalang kasalanan na matagal akong nilinlang. Pinagmasdan ko siya ng matagal, sinusubukang alalahanin kung kailan ang huling beses na minahal ko siya ng walang takot, walang pagdududa, walang distansya. Hindi ko maalala. Ang pag-ibig, kapag namatay, ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay namamatay na parang isang kandila na tahimik na nagliliyab ng hindi napapansin. At sa araw na iyon, sa harap ng lalaking iyon na minsang naging lahat ko, alam kong tuluyan nang namatay ang apoy. Bumangon ako, binuksan ang mga kurtina at hinayaang pumasok ang liwanag. "Magandang umaga," sabi ko sa boses na masyadong normal ang tunog. "Magandang umaga, mahal," sagot niya, nag-uunat na parang walang kasalanang itatago. Habang naliligo siya, tahimik kong tiningnan ang kamera na itinago ko noong nakaraang umaga. Ang baterya ay nakacharge pa rin. Ang berdeng ilaw ay kumukurap ng may tiyaga. Naghihintay ang device, tulad ko, sa sandali ng pag-record ng kanyang pagbagsak. Ang almusal ay nagpatuloy ng walang aberya. Nagkukuwento siya tungkol sa boat ride, sa hapunan ng gabing iyon, sa kalapit na tabing dagat. Ang kanyang usapan ay napakababaw na halos nakakainsulto. Tumango lang ako, nakangiti ng magalang, parang isang aktres sa isang dula na alam ko na ang bawat linya. Ngunit sa likod ng magiliw na panlabas na iyon, hindi nagpapahinga ang isip ko. Kailangang maging perpekto ang lahat. Walang pagkakamali, walang labis na salita. Kailangang sumara ang bitag sa sandaling sa tingin nila ay pinakakampante sila. 9:00 eksakto, sinabi niya na kailangan niyang bumaba sa lobby para kumpirmahin ang isang reservation. Hinalikan niya ako sa pisngi at kinuha ang telepono. Nagpanggap akong nagugulo sa isang magazine. Pinagmasdan ko siyang umalis nang hindi gumagalaw. Nang sumara ang pinto, napuno ang kwarto ng isang bagong katahimikan. Hindi ito kawalan, kundi kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay nasa panig ko. Naghintay ako ng ilang minuto bago bumangon. Pumunta ako sa pinto, binuksan ko lang ng kaunti at sumilip sa pasilyo. Wala, ngunit may isang bagay sa hangin ang nagsabi sa akin na tumawag na siya. Bumalik ako, kinuha ang aking bag at nagtungo sa dulo ng pasilyo kung saan ang isang maliit na pinto ng serbisyo ay kumokonekta sa hagdanan sa gilid. Iyon ang perpektong taguan. Mula roon, maaari akong makakita ng hindi nakikita salamat sa isang salamin sa sulok. Ang puso ko ay tumitibok ng may halo ng adrenaline at kalinawan. Hindi ito takot, ito ay pag-asam. 10:15, nakita ko siyang dumating. Si Eloisa, ang aking kaibigan, ang aking konfidante, ang aking kapatid sa puso, ay may suot na beige dress, elegante, hindi kapansin-pansin, na para bang gusto niyang magmukhang walang sala kahit sa kanyang kasalanan.
Naglalakad siya ng may matatag na hakbang nang hindi tumitingin sa paligid. Lumabas ang aking asawa ilang segundo pagkatapos. Binati niya ito ng may malawak na ngiti na nakakasakit. Sa wakas, sabi niya, "Hindi mo alam kung gaano ko ito nami-miss," sagot niya. "Huwag kang magsalita ng malakas," bulong niya. Kumbinsido siya na nagpunta ako sa lobby. Ang linyang iyon ay nagpahawak sa akin ng isang mapait na tawa. Kumbinsido ako, oo, ngunit hindi sa inaakala niya. Pumasok silang dalawa sa kwarto, sumara ang pinto. Ang tunog ng trangka ay parang simula ng isang eksenang maingat na pinagpraktisan. Mula sa pasilyo, pinagmasdan ko ang refleksyon ng salamin sa harap ng bintana. Maaari akong makakita ng sapat para maintindihan ang lahat. Nakita ko silang nagyakapan, tumatawa, nag-uusap ng may nakakasuka na complicity na tanging ang mga duwag lang ang mayroon kapag naniniwala silang walang nakatingin sa kanila. Kontrolado ang paghinga ko. Hindi ako nanginginig, hindi ako umiiyak. Nagmamasid lang ako ng malamig at gising. Parang nanonood ng isang pelikula, maliban lang na ako ang author ng script. Narinig ko ang boses niya. "Hindi mo alam kung gaano ko kailangan magpigil kagabi. Kawawa," bulong ni Eloisa ng may pang-iinis. Ang matulog kasama niya ay dapat na parusa. Malapit nang matapos ang lahat. Kailangan ko lang ng kaunti pang oras. At pagkatapos, tanong niya, ipinapatong ang kanyang kamay sa dibdib niya. Pagkatapos, magiging atin na ang lahat. Ang galit ay umakyat sa akin na parang alon, ngunit pinigilan ko ito. Hindi ito ang oras para sumabog. Ang bawat salita niya ay naitala, ang bawat kilos ay nakunan. Ang kamera ay nagmamasid sa kanila ng may parehong tiyaga na kung saan ako naghintay sa kanila sa loob ng maraming taon. Umupo si Eloisa sa kama, nag-cruise ng binti ng may pagkaakit, at kung malaman niya, tanong niya ng mahina. Hindi niya malalaman. Naniniwala siya sa gusto niyang paniwalaan. "Lagi mo siyang minamaliit, at hindi ako nagkamali," sabi niya. Ang huling linyang iyon ang pinakamatinding dagok. Hindi dahil sa sinasabi nito, kundi dahil kinumpirma nito ang kinatatakutan ko na sa loob ng maraming taon, ang aking katahimikan ang nagbigay lakas sa kanya. Sumandal ako sa dingding, pinapawisan ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa kaba. Ito ay galit na pinipigilan, isang lumang galit na ngayon ay nakahanap ng kanyang daan. Nanatili ako roon, nagmamasid sa kanila sa loob ng mahigit 10 minuto. Tumatawa si Eloisa, hinahalikan siya ni Cardo at ang tapat na kamera ay ni-save ang lahat. Alas 11:10, tumayo siya para umalis. "Magkikita tayo mamayang gabi," sabi niya, inaayos ang buhok sa harap ng salamin. "Mahal kita," bulong niya. "Mahal kita rin." Isinara niya ang pinto at umalis. Nanatili si Cardo na nag-iisa, tinitingnan ang telepono. Umalis ako ng isang hakbang nang walang ingay at naghintay na lumabas siya. 5 minuto pagkatapos, nakita ko siyang umalis na may parehong walang bahalang hangin tulad ng dati. Pumasok ako sa kwarto, ang amoy ng pabango ni Eloisa ay lumulutang pa rin sa hangin ng alak na bukas sa mesa, ang baso na may marka ng lipstick, ang kama na magulo. Ang bawat detalye ay isang tahimik na pagtatapat. Naglakad ako papunta sa aparador, pinatay ang kamera at tiningnan ang material. Nandoon ang kanilang tawa, ang kanilang mga haplos, ang kanilang pagtataksil na nakunan ng may matinding kalinawan. Habang pinapanood ko ang recording, hindi ako umiyak ng isang patak na luha. Nakaramdam lang ako ng kakaibang katahimikan, na parang ang bawat segundo ng sakit na naipon ay naging lakas. Pinatay ko ang screen at itinago ang device sa ilalim ng aking bag. Oras na para gamitin ang sandata na sila mismo ang nagbigay sa akin. Bumaba ako sa lobby, natagpuan ko siyang nakaupo sa bar, nagpapanggap na tinitingnan ang cellphone. Lumapit ako ng may maamong ngiti. "Nakumpirma mo na ba ang reservation?" tanong ko. "Oo," sagot niya habang iniiwasan ang aking tingin. "Lahat handa na." Hinaplos ko ang balikat niya. "Perpekto," sabi ko, hindi malilimutan ang gabing ito. Ngumiti siya nang hindi alam kung gaano katotoo ang aking mga salita. Nang hapong iyon, nagkulong ako sa banyo kasama ang aking computer. Dinownload ko ang mga file at in-upload sa isang pribadong cloud. Pagkatapos, ipinadala ko ang video sa 3 address, isa sa kanyang trabaho, isa sa kanyang kaibigan iyong laging tumitingin sa akin nang may pagkaawa at isa pa, sa asawa ni Eloisa. Wala nang atrasan at hindi ko gusto iyon. Nang dumating ang gabi, nagbihis ako ng parehong asul na damit na labis niyang hinahangaan. Tumingin ako sa salamin at huminga ng malalim. Hindi ako isang malungkot na babae, ako ay isang malayang babae. Ang Rosita na nakaramdam ng takot noong umagang iyon ay wala na. Ang bababa sa dining area ngayon ay iba isang alam na hindi kailangan ng sandata para sirain ang nagtaksil sa iyo. Kailangan lang ang katotohanan sa tamang sandali. At ng gabing iyon, ang katotohanan iyon ay naglalakbay na sa pamamagitan ng email patungo sa kanilang mga destinasyon, bawat salita, bawat imahe,
bawat ipinagbabawal na halik, lahat. Bukas, malalaman ng buong mundo kung sino talaga sila, at kapag bumagsak ang bagyo sa kanila, malayo na ako, tahimik, at hindi mapipigilan. Ang sumunod na pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan. Ang dagat ay tahimik pa rin, ngunit sa loob ko ay may isang bagyo na halos hindi ko mapigilan. Alam kong ang araw na iyon ang magiging tanda ng isang bago at isang pagkatapos. 6:00 ng umaga, gising na ako, nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan kung paano hinahampas ng mga alon ang mga bato. Natutulog ng mahimbing ang aking asawa. Wala siyang ideya na sa loob ng ilang oras, guguho ang buong buhay niya. Napakakapal ng katahimikan na naririnig ko ang tiktak ng aking relo. Bawat segundo ay nagpapaalala sa akin na papalapit na ang sandali. Wala akong nararamdamang takot, kundi isang malamig na katahimikan, isang katahimikan na tanging ang nakakaramdam lang ang nagpasya na huwag nang bumalik. 7:00 sa binta, bumaba ako para mag-almusal ng mag-isa. Tulog pa siya o nagpapanggap na tulog. Wala akong pakialam. Nagtimpla ako ng kape at binuksan ang aking kwaderno. Nagsulat ako ng isang linya lang, ang nagtataksil ay nakakalimutan na ang katotohanan ay may mahusay na memorya. Habang tinatamanan ko ang unang higop, pinagmasdan ko ang mga mesa sa paligid ko. Mga mag-asawa na nag-uusap tungkol sa pag-ibig, mga turista na tumatawa, mga pamilya na kumukuha ng litrato. Lahat ay tila nabubuhay sa isang normalidad na hindi na akin. Ako, sa kabilang banda, ay naghihintay sa pagbagsak ng may katahimikan ng isang nagpaalam na sa lahat. 9:30, dumating siya, pagod ang mukha niya, medyo maga ang mga mata, ngunit sinusubukan niyang itago. Magandang umaga, mahal, sabi niya habang hinahalikan ako sa pisngi. Magandang umaga, sagot ko ng may lambing. Umupo siya, umorder ng orange juice at nagkuwento tungkol sa mga planong walang kabuluhan, ang boat ride, ang gala dinner, ang pag-uwi. Nakinig ako ng tahimik, pinag-aaralan ang bawat kilos. Kinakabahan ang kanyang mga kamay, iniiwasan ng kanyang mga mata ang akin. Ang guilt ay may wika na hindi kailangan ng salita. 6:00 eksakto, nag-vibrate ang cellphone. Mabilis niya itong kinuha, iniisip na hindi ko napapansin. Sino iyan? Tanong ko. Ang taga-hotel, para kumpirmahin ang hapunan. Sagot niya nang hindi ako tinitingnan. Tumango ako. Perpekto. Huwag kang magtatagal, sabi ko nang may kalmadong ngiti. Hindi ako magtatagal. Tumayo siya. Kinuha ang mga susi at lumabas ng dining area. Nagbilang ako sa isip ko, 1, 2, 3, 4. Sa ika-5 hakbang, nakikipag-usap na siya sa telepono. Alam ko ang sinasabi niya, kahit hindi ko na kailangan pakinggan. Iniwan ko ang aking tasa sa mesa, dahan-dahan akong tumayo at sinundan siya. Ang hotel ay isang labirint ng mga pasilyong nakakarpet na may mga gintong salamin na nagpapakita ng baluktot na refleksyon ng katotohanan. Nakita ko siyang huminto sa harap ng kwarto, tumingin sa magkabilang gilid at binuksan ng maingat. Pumasok siya. Sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Nararamdaman ko ang tibok sa aking mga sentido na parang ang buong katawan ko ay isang tambol. Huminga ako, inihanda ang kamera sa aking bag at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan maaari kong makita ang pinto sa pamamagitan ng isang salamin sa gilid. Hindi ko na kailangan pa. Ang eksena ay halos pareho ng noong nakaraang araw, ngunit sa pagkakataong ito ay may iba. Handa na akong tapusin ito. 10:20 nang nakita kong pumasok si Eloisa. May suot siyang puting damit at isang sombrero na sumusubok na takpan ang kanyang mukha, ngunit hindi nito maitago ang kanyang lakad, ang parehong lakad na ilang beses ko nang nakita sa bahay ko. Tumatawid sa aking sala ng may pagiging pamilyar. Sa pagkakataong ito, ang hakbang na iyon ang nagdadala sa kanya patungo sa kanyang kapahamakan. Sinalubong siya ng aking asawa ng may malawak na ngiti, hinawakan ang kanyang kamay, hinalikan siya ng may kumpiyansa ng isang naniniwala na hawak niya ang mundo sa kanyang kontrol. Hindi ko inalis ang aking tingin. Ang bawat kilos, ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Nakita ko silang nag-uusap sa tabi ng bintana. Tumatawa siya, yumuyo ko siya sa kanya. Para silang dalawang nagmamahalan na teenager, walang kamalayan sa bigat ng kanilang mga kasinungalingan. Ang pag-ibig na nararamdaman nila ay hindi passion, kundi kayabangan ang walang kabuluhang paniniwala na ang mga kahihinatnan ay umiiral lamang para sa iba. Sa loob ng ilang minuto, pinagmasdan ko sila ng tahimik. Pagkatapos, nang hindi nawawala ang aking poise, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking email. Tiningnan ko kung naipadala na ang video. Lahat ay umaandar na. Ang mga kopya ay dumarating na sa kanilang mga recipients, ang kanyang boss, ang kanyang pamilya, at ang asawa ni Eloisa. Kailangan lang maghintay. At doon ako nagpasya na gumawa pa ng isang bagay. Lumapit ako ng dahan-dahan, naglalakad ng walang ingay hanggang sa makarating ako sa harap ng pinto. Hindi ako pumasok,
Kumatok lang ako ng 2 beses, katahimikan, pagkatapos ay ang boses niya. Rosita, ikaw ba iyan? Hindi ako sumagot, naghintay lang ako. Narinig ko kung paano sila gumagalaw sa loob, balisa, kinakabahan. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang kanilang 2 mukha na nag-elo sa hangin, nakabukas ang blouse ni Eloisa. Si Cardo, ang tingin ng isang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya na may pabulong na boses. Gusto kong makita kung gaano kakomportable ang kwarto tulad ng sinabi mo sa iyong mga mensahe, sagot ko ng may kalmado na boses. Namutla si Eloisa. Rosita, kaya kong ipaliwanag. Hindi ako nagdududa, putol ko sa kanya, ngunit hindi ko kailangang pakinggan ka. Ginawa mo na ang lahat sa harap ng kamera. Napuno ng takot ang tingin ng aking asawa. Anong kamera? Tanong niya. Ang hindi mo nakita, tulad ko, sagot ko. Bago pa siya makapag-react, nag-vibrate ang aking telepono na may ilang notifications. Ang kanyang boss, ang asawa ni Eloisa. Dumating na ang mga kopya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabing, wala nang atrasan. Rosita, pakiusap, sigaw niya habang papalapit. Maaari tayong mag-usap. Umatras ako ng isang hakbang. Hindi, wala na tayong dapat pag-usapan. Mahal kita. Tumawa ako ng mapait. Hindi, Cardo. Mahal mo ang sarili mo, at maging iyon ay hindi mo ginagawa ng maayos. Nagsimulang umiyak si Eloisa. Rosita, wag mong gawin ito, ang aking asawa, ang aking pamilya. Kung gayon, sana inisip mo yan bago mo ipagkanulo ang taong nagbukas ng pinto ng kanyang bahay sa iyo. Sa isang sandali, napuno ng katahimikan ang kuwarto, tanging ang ugong lang ng air conditioner ang naririnig. Tiningnan ko sila at nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Walang sigawan o luha. Tanging hustisya malamig, malinis, hindi maiiwasan. Huwag kayong mag-alala, sabi ko sa huli. Hindi ako magtatagal para panoorin ang gulo. Dumating lang ako para magpaalam. Kinuha ko ang aking mga gamit, naglakad patungo sa pinto at idinagdag, at huwag niyong subukang burahin ang anuman, nasa cloud na iyan. Isinara ko ang pinto sa likuran ko nang hindi lumilingon. Ang pasilyo ay tila mahaba, ngunit ang aking mga hakbang ay matatag. Sa bawat metro, nararamdaman ko kung paano nahuhulog ang bigat mula sa aking mga balikat. Nang makarating ako sa elevator, pinindot ko ang palapag ng lobby at pinagmasdan ang aking reflection sa loob ng salamin. Wala akong nakitang galit o kalungkutan, tanging determinasyon. At bago ako magpatuloy, gusto kitang imbitahan. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang palagay mo sa kwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa aking kalagayan. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapapunta sa iyo. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nagsimula na ang kaguluhan. Sa vestibule, may isang lalaki na sumisigaw sa telepono. Ang asawa ni Eloisa, tawagin natin siyang Felix, ay hawak ang kanyang cellphone na nagpe-play ng video sa screen. Nakatingin sa kanya ang mga mata ng mga guest. Ilang segundo pagkatapos, nakita kong bumaba si Cardo ng patakbo sa hagdan, sinusundan ni Eloisa. Gulong-gulo ang mukha niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang daanan na wala na. Ang lalaki ay sumugod sa kanya, sinuntok siya, sinigawan. Sa asawa ko, hinayupak. Sa hotel, sa harap ko. Ang eksena ay magulo, nakakawasak, at gayunpaman, nakaramdam ako ng lubos na katahimikan. Ito ang katapusan na sila mismo ang sumulat, at hinayaan ko lang itong maganap. Dahan-dahan akong lumayo habang sinusubukan ng mga empleyado na paghiwalayin sila. Ang tunog ng mga sigaw ay naglaho sa likuran ko. Sa labas, tahimik pa rin ang dagat. Ang hangin ay amoy kalayaan. Noong umagang iyon, ang hotel ay naging sanhi ng kanilang pagbagsak, at ako, sa wakas, ay naging sarili kong kaligtasan. Nang hapon ding iyon, habang patuloy na kumakalat ang kaguluhan sa hotel, nagkulong ako sa aking kuwarto. Sa labas, naririnig ang nagmamadaling mga yapak, bulungan, at mga telepono na tumutunog. Ang chismis ay lumaki na parang apoy sa pagitan ng mga kortina. Ang recording ay kumakalat na sa mga cellphone ng kalahati ng mundo, at tahimik lang akong nagmamasid. Hindi ako nakaramdam ng guilt, nakaramdam ako ng hustisya. Binuksan ko ang telebisyon. Sa lokal na balita, nababanggit na ang pangalan ng aking asawa kasama ang salitang iskandalo. Isa sa mga security camera ng hotel ang nakakuha ng gulo sa vestibule. Ang mga imahe ay paulit-ulit na ipinapakita. Sinusubukang tumakas siya, sinasaktan siya ng asawa ni Eloisa, nagre-record ang mga tao gamit ang kanilang mga telepono. Lahat ng gusto niyang itago sa loob ng maraming taon, ngayon ay nakalantad ng walang filter sa harap ng lahat, at humihinga lang ako. Nagtimpla ako ng isang baso ng alak at umupo sa harap ng bintana. Tahimik ang dagat, na parang hindi nagtatapos ang mundo doon sa ibaba. Sa isang sandali, tinanong ko ang sarili ko kung masyado na akong lumayo,
ngunit agad kong naalala ang kanyang mapanuksong tawa, ang mga gabi ng paghamak, ang mga walang laman na pangako. Hindi ako lumayo. Dumating lang ako sa nararapat. Habang lumulubog ang araw, binuksan ko ang laptop at tiningnan ang aking email. 10 bagong notification, mga mensaheng ni-reinforce, mga screenshot, mga headline. Ang bawat click ay isang kumpirmasyon na nagtagumpay ang lahat. Sa mga email ay mayroong isa mula kay Eloisa. Sinasabi lang, pakiusap, burahin mo, nakita ito ng pamilya ko, umiiyak ang anak ko, wag mo kaming gawin ito. Binasa ko iyon ng 3 beses. Hindi ako sumagot. Sa ibang panahon, nakaramdam sana ako ng awa, gusto kong magpatawad, ngunit hindi na. Hindi ka maaaring humingi ng habag sa taong hindi kailanman nagbigay sa iyo. Ang sumunod na email ay mula sa aking asawa, Rosita, mag-usap tayo, maaaring ayusin ang lahat ng ito. Isang pagkakamali lang iyon, isang sandali ng kahinaan. Pakiusap, wag mong sirain ang lahat ng binuo natin. Ngumiti ako. Nag-uusap siya tungkol sa pagkakamali, na parang isa lang itong pagkakamali. Ngunit ang kanyang pagtataksil ay hindi isang aksidente. Ito ay isang desisyon na inulit sa loob ng maraming taon, at ang mga desisyon, maaga o huli, ay may kapalit. Pinatay ko ang computer at kinuha ang cellphone. May 10 missed calls. Wala ni isa sa kanila ang sulit. Ang katahimikan, muli, ang aking pinakamahusay na sagot. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Sa loob ng maraming taon, ang boses niya ang aking patuloy na ingay. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay tunog kalayaan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal natulog. Ngunit nang magising ako, gabi na, ang cellphone ay patuloy na nag-vibrate. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, siya iyon, Rosita. Ang boses niya ay basag, desperado. Oo, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat sabihin sa isa't isa, sinisira mo ako. Hindi, Cardo, ikaw lang ang sumira sa sarili mo, ako lang ang nagbukas ng ilaw. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya sa huli. Dahil kailangan kong makita kung gaano kakahalaga ng walang mga kasinungalingan mo. At ngayon, ano ang gagawin mo? Magdiwang, mabuhay. Ibinaba ko ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Kinabukasan, bumaba ako sa dining area ng hotel. Sinusundan ako ng mga tingin ng ilan ay may awa, ang iba ay may kuryosidad. Wala akong pakialam. Umorder ako ng kape at pinagmasdan kung paano nag-uusap ng pabulong ang mga empleyado. Lumapit sa akin ang isang babae at bumulong, ikaw ay kamangha-mangha, hindi lahat ay may lakas ng loob mo. Ngumiti ako ng bahagya, hindi lakas ng loob ang labis sa akin. Ito ay dignidad, at hindi nila iyon kukunin sa akin. Habang nag-aalmusal ako, nakita kong dumaan si Cardo. May suot siyang sunglasses at magaang mukha na parang hindi natulog. Huminto siya ng isang sandali. Sinusubukang makita ang aking tingin. Patuloy akong naghalo ng kape, wala na siya sa akin. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ni Eloisa. Sinabi lang, salamat sa pagbukas ng aking mga mata. Ikinalulungkot ko na kailangan ng sakit mo para makita ang katotohanan. Nanatili akong nakatingin sa mga salitang iyon. Hindi ito comfort, ngunit ito ay poetic justice. Sa isang linya lang, naibuod ang lahat ng nangyari. Ang aking sakit ang naging flashlight, na nagbigay liwanag sa mga kasinungalingan ng lahat. Itinago ko ang telepono. Napagtanto ko na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, humihinga ako ng walang anxiety. Wala akong utang na paliwanag, wala akong utang na paumanhin, utang ko lang sa sarili ko. Nang gabi, bago ko i-empake ang aking mga gamit, binuksan ko ang kamera sa huling pagkakataon. Nirecord ko ang sarili ko na nakatingin ng diretso sa lens. Hindi para sa kanya, o para kay Eloisa para sa akin. Sabi ko, hindi ako ang babaeng ipinagkanulo, ako ang babaeng nakaligtas. At iyan, sa sarili lang, ay sapat na napaghihiganti. Pinatay ko ang device at itinago ang lahat. Umalis ako sa hotel nang hindi lumilingon. Sa labas, sariwa ang hangin, malinis ang langit. Sumakay ako sa taxi at habang lumalayo kami, tumingin ako sa bintana sa huling pagkakataon. Ang gusali ay lumiliit sa malayo hanggang sa maglaho. Nakaramdam ako ng halo ng kaginhawaan at kalungkutan, ngunit higit sa lahat, nakaramdam ako ng kapayapaan. Nang dumating ako sa bahay, nakita ko ang pinto na bahagyang nakabukas. Siya iyon, nakaupo sa sofa na nakasandal ang mga siko sa mga tuhod, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang lalaking minsang naging refuge ko ngayon ay isa na lang specter. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Inaantay ka. Hindi mo dapat gawin. Rosita. Nawala ko ang lahat, sabi niya na may nanginginig na boses, ang trabaho, ang mga kaibigan. Sinubukan ni Eloisa na magpakamatay, at inaasahan mong maaawa ako.
Hindi. Gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Hindi. Ang mahal mo ay ang ginhawa na ibinibigay ko sa iyo. Pakiusap, bulong niya. Maaari ba tayong magsimulang muli? Dahan-dahan akong lumapit, tiningnan siya sa mata, may takot doon at may kawalan. Cardo, sabi ko, walang balikan. Nagsinungaling ka ng sobra na hindi mo na alam kung sino ka. At sa wakas, natuklasan ko kung sino ako nang wala ka. Tinalikuran ko siya, naglakad patungo sa pinto at idinagdag ng hindi lumilingon. Sa pagkakataong ito, ang paalam ay hindi masakit. Ang masakit ay ang tagal na inabot ko bago sabihin. Lumabas ako. Ang tunog ng pinto ng sumara ay marahil ang pinakanakakalaya sa aking buhay. Nang gabing iyon, umupo ako sa teres ng aking bahay na may tasa ng tsaa. Bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang magandang katahimikan, hindi ang pagpapasakop, kundi ang kalayaan. Tiningnan ko ang mga bituin at naalala ko ang isang bagay na laging sinasabi sa akin ng aking ina, ang matatapang na babae ay hindi sumisigaw, kumikilos. Ngumiti ako dahil sa huli, iyon mismo ang ginawa ko. Ang balita ay sumabog na parang bomba, hindi sa bahay o sa baryo, kundi sa buong bansa. Ang aking asawa, ang kagalang-galang na negosyante, ang lalaking may perpektong ngiti at mga talumpati tungkol sa pamilya, ngayon ay lumabas sa lahat ng headline, executive na ipinagkanulo ng sariling ambisyon, intimate video, naglantad ng romansa sa asawa ng isang kolega. Pinanood ko ang mga news nang hindi gumagalaw, ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa ilalim ng kanyang anino, nakikinig kung paano siya tinawag ng mga tao na halimbawa ng integridad, habang ako ay ang tahimik na asawa lang na laging sumasama sa kanya. Ngayon, ang kanyang katahimikan ay akin, at ang kanyang pagbagsak din. Nagkampo ang mga mamamahayag sa harap ng kanyang opisina, sinusundan ng mga kamera ang bawat kilos niya, ang social media ay nagsilbi. Ang mga empleyado ay lumalayo kapag dumarating siya, at ang kanyang mga partner, na dati ay tinatawag siyang kaibigan, ay hindi na sumasagot. Isang linggo pagkatapos, tinanggal siya ng board sa kanyang posisyon. Naaalala ko ang tawag, Rosita, sabi niya na may basag na boses. Tinanggal nila ako. Ikinalulungkot ko, sagot ko ng walang emosyon. Talaga bang ikinalulungkot mo? Hindi, sabi ko ng tapat, inaasahan ko iyon. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko lang ang iyak. Hindi ang iyak ng nagsisising lalaki, kundi ang iyak ng taong nakakaintindi nang huli na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay isang ilusyon lang. Si Eloisa, sa kabilang banda, ay naglaho sa lungsod. Iniwan siya ng asawa niya, lumipat ang kanyang anak sa mga lolo't lola. Sinubukan niya akong tawagan ng ilang beses, hindi ako sumagot. Isang gabi, nag-iwan siya ng voice message. Rosita, hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Sumusumpa ako na hindi ko kailanman gustong saktan ka. Pinatay ko ang telepono. Ang pagsisisi ay hindi naglilinis ng maruming kamay. Tininturahan lang nito ng luha. Sa kabila ng lahat, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Hindi ako nag-enjoy sa iskandalo o sa pagbagsak. May iba pa mas malamig, mas malalim, isang pakiramdam ng balanse, na parang sa wakas ay inayos ng universo ang timbangan. Ngunit kasama ng katahimikan na iyon, dumating ang isang bago, ang kawalan, dahil ang paghihiganti, kahit na makatarungan, ay hindi laging nag-iiwan ng kasiyahan, nag-iiwan ito ng katahimikan. At ang katahimikan, kapag wala ng galit na nagpapakain dito, ay nagiging refleksyon. Nagsimula akong tanungin ang sarili ko kung kailan nabawasan ang buhay ko sa paghihintay ng hustisya. Ginugol ko ang mga taon sa pagsuporta sa kanyang paghamak, sa kanyang kontrol na nagkukubli bilang pagmamahal, sa kanyang pagiging makasarili ng isang lalaking nag-aakalang siya ay Diyos. At ngayon natapos na ang lahat, sino ako? Isang malayang babae, oo, ngunit isa ring nag-iisa. Isang araw, nang lumabas ako ng bahay, lumapit sa akin ang isang kapitbahay. Rosita, maaari ba akong magtanong sa iyo? Tanong niya ng may pabulong na tono. Oo, syempre. Ginawa mo ang gusto naming gawin ng marami, ang magkaroon ng lakas ng loob. Hindi iyon lakas ng loob, sagot ko sa kanya. Iyon ay pagod, ngumiti siya ng may kalungkutan. At alam ko na kahit na iskandalo ng aking kwento ang marami, sa kaibuturan, kinakatawan nito ang lahat ng kababaihan na minsang kinailangang lunukin ang pagtataksil ng tahimik. Tumunog muli ang telepono isang gabi. Siya na naman. Rosita, bulong niya, wala akong sinuman. Kinuha nila ang lahat sa akin. Iyan ang nangyayari kapag hindi inaalagaan ang mayroon ka. Kailangan kita. Hindi, Cardo. Kailangan mo ng redemption, at hindi ako ang makapagbibigay niyan sa iyo. Iiwan mo ba akong ganito, wasak? Hindi kita iniiwang wasak, Cardo. Iniiwan kitang responsable, at ibinaba ko ang telepono. Hindi na siya tumawag muli.
Lumipas ang mga araw, ang iskandalo ay nagsimulang humupa, ngunit ang mga kahihinatnan ay patuloy na nanunog. Ang kanyang kumpanya ay nalugi, ang kanyang pagkakaibigan ay naglaho, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan, at patuloy akong naglalakad ng hindi lumilingon. Iba ang tingin sa akin ng mga tao ng may respeto at bago iyon. Pagkatapos ng mga dekada ng pagiging hindi nakikita, nabawi ko ang aking refleksyon. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang liham ng walang return address. Sa loob, isang papel lang na may isang parirala na sulat kamay. Salamat sa pagpapakita mo na kahit ang mga halimaw ay maaaring bumagsak. Hindi ko kailanman nalaman kung sino ang nagpadala. Marahil ay isang babae na nakaranas ng katulad na bagay, o marahil ay isang taong nakaintindi lang. Itinago ko ang note na iyon sa pagitan ng mga pahina ng aking diary. Minsan, tinatanong nila ako kung nagsisisi ako, at sumasagot ako na hindi, dahil ang ginawa ko ay hindi paghihiganti, ito ay paglaya. Sa loob ng maraming taon, naging bilanggo ako ng isang kasinungalingan, ng isang imahe, ng isang routine kung saan hindi mahalaga ang boses ko. Nang matuklasan ko ang katotohanan, hindi ko lang siya inilantad, ibinalik ko ang sarili ko. Nang gabing iyon, lumabas ako para maglakad sa malecon. Sariwa ang hangin, malinaw ang langit, ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan kong guluhin ng hangin ang aking kaluluwa. Naisip ko ang lahat ng nawala ko, isang kasal, isang kaibigan, isang buong buhay ng pagpapanggap, ngunit pati na rin ang napanalunan ko, ang aking pangalan, ang aking boses, ang aking kapayapaan. Dahil kapag ang isang babae ay lumalaya sa takot, wala nang sino man ang makakontrol sa kanya. Tiningnan ko ang horizon at nangako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal mula sa pangangailangan, kundi mula sa pagpili. At kung may magtanong sa akin kung ano ang pakiramdam ng magtaksil, sasagot ako, hindi ko alam, ngunit alam ko kung ano ang pakiramdam ng patawarin ang sarili ko dahil hinayaan ko iyon ng matagal. Sinasabi nila na pagkatapos ng apoy, laging dumarating ang katahimikan, ngunit walang nagbabala sa iyo kung gaano ito kalalim. Lumipas ang ilang buwan mula noong bagyo na iyon, at tila nakalimutan na ng mundo ang iskandalo. Nagbago ang mga headline, nakahanap ang mga tao ng mga bagong drama na ikomento, ngunit patuloy akong natututo na mabuhay sa gitna ng abo, hindi ng sakit, kundi ng nakasanayan, ng buhay na minsang umikot sa isang lalaking ipinagkamali ko sa pag-ibig. Naaalala ko ang unang pagsikat ng araw pagkatapos ng lahat. Pumasok ang araw sa bintana ng aking bahay, pininturahan ang mga dingding ng ginto. Sa araw na iyon, hindi ako nagmamadali. Hindi ko kailangang maghanda ng almusal, o magplansa ng mga kamisa, o magpanggap ng ngumiti. Nagtimpla lang ako ng kape at dahan-dahan itong ininom, na parang tinitikman ko ang aking kalayaan sa unang pagkakataon. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay ay walang laman, oo, ngunit malinis din ito sa mga kasinungalingan. Iba ang amoy ng hangin, ito ay akin. Noong umagang iyon, naintindihan ko na ang pag-iisa ay hindi laging parusa. Minsan, ito ang unang akto ng pagmamahal sa sarili. Unti-unti, nagsimula akong muling itayo ang aking routine. Bumalik ako sa pagbabasa, sa pagpipinta, sa pag-aalaga ng aking mga halaman. Nabawi ko ang oras na ibinigay ko sa isang taong hindi kailanman karapat-dapat. Ang bawat bulaklak na sumisibol sa aking hardin ay isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy, kahit na matapos itong mabunot sa ugat. At pagkatapos, may nangyari na hindi ko inaasahan. Nagsimula akong magpatawad sa sarili ko, hindi dahil sa paglalantad ko sa kanya, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa matagal kong pananahimik, dahil sa pagkumbinsi sa sarili ko na ang pasensya ay virtue, samantalang sa totoo lang ay takot. Takot na maiwan akong mag-isa, takot na magsimulang muli, takot na tanggapin na minahal ko ang isang lalaking hindi marunong magmahal. Mas mahirap patawarin ang sarili ko kaysa patawarin siya, ngunit ginawa ko iyon, at sa bawat luha na ibinagsak ko, may lumaya sa loob ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa parke, nakasalubong ko ang isang matandang mag-asawa. Hawak ng lalaki ang kamay ng babae ng may pagmamahal na parang hindi lumipas ang panahon, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng inggit. Ngumiti ako dahil naintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap. Ito ay binuo kapag alam ng dalawang kaluluwa kung paano alagaan ang isa't isa. At kung hindi mo ito makita sa labas, maaari mo itong itayo sa loob mo. Naging sarili kong kasama ako, sarili kong refuge. Pagkatapos ng ilang oras, nalaman ko mula sa iba na umalis na si Cardo sa lungsod. Nabubuhay siyang mag-isa sa isang maliit na apartment, walang pamilya o trabaho. Sinasabi nila na bigla siyang tumanda, na halos hindi na siya lumalabas. Hindi ako natutuwa o nasasaktan, nagpapaalala lang sa akin na bawat isa ay aani ng itinanim, at siya, sa loob ng maraming taon, ay nagtanim ng kasinungalingan. Minsan, naiisip kong tawagan siya hindi para buksan muli ang mga sugat, kundi para isara ang cycle.
Ngunit pagkatapos ay naintindihan ko na may mga katahimikan na mas maraming sinasabi kaysa sa anumang paalam. Ang aking katahimikan ang aking sagot. At sa katahimikan na iyon, natagpuan ko ang kapayapaan. Isang gabi, habang inaayos ko ang aking mga gamit, nakita ko ang kamera na ginamit ko para i-record ang lahat. Hinawakan ko iyon. Hindi na ito simbolo ng paghihiganti, kundi ng muling pagsilang. Ito ang naging sandata ko, ang aking kalasag, at ang aking boses. Sa isang sandali, naisip kong burahin ang lahat, ngunit nagpasya akong panatilihin ito hindi bilang ebidensya ng ginawa nila, kundi bilang paalala ng kaya kong gawin para sa sarili ko. Pagkatapos ng ilang buwan, nagbukas ako ng isang maliit na workshop sa aking bahay, mga kuwento na nagpapagaling. Doon, ang mga babae ng lahat ng edad ay dumating upang ikuwento ang kanilang sakit, ang kanilang galit, ang kanilang mga pagtataksil. Tinuruan ko sila ng kung ano ang inabot sa akin ng buong buhay upang matutunan. Huwag mong hintayin na may magligtas sa iyo. Walang magliligtas sa iyo, ngunit maaari mo itong gawin sa sarili mo. Ang boses na pinakamahalaga mong pakinggan ay ang iyo. Sa tuwing ngumingiti ang isa sa kanila sa gitna ng luha, naramdaman ko na ang circle ay nagsasara ng kaunti pa. Ang aking kwento, na ipinanganak mula sa sakit, ay naging tulay para sa iba. Isang hapon, habang tinatapos namin ang isang sesyon, tinanong ako ng isang batang babae, Ginang Rosita, umibig ka pa ba ulit? Nanahimik ako ng ilang segundo. Tumingin ako sa bintana kung saan nagsisimulang lumubog ang araw at sumagot, oo, sa sarili ko. Ngumiti siya at alam kong naintindihan niya. Minsan, inaalis sa iyo ng buhay ang lahat at iniisip mong nagtatapos na, ngunit ang totoo, binibigyan ka nito ng pagkakataon na magsimulang muli ng walang mask. Hindi mahalaga kung gaano kasakit mawala ang inakala mong pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig iyon na hindi nagtataksil, hindi nagsisinungaling, at hindi nagpapahiya ay nagsisimula kapag nagpasya kang huwag ng magsinungaling sa sarili mo. Iyon ang aking leksyon, ang aking parusa, at ang aking muling pagsilang. Ngayon, ako ay 63 taong gulang. Naglalakad ako ng dahan-dahan, ngunit walang takot. Hindi na ako nag-aalala kung may nagmamahal sa akin. Mahal ko ang sarili ko ng sapat. Hindi na ako naghahanap ng hustisya dahil ang buhay mismo ang nag-aayos ng mga account. Kapag tinatanong nila ako kung paano ako nakaligtas sa napakaraming pagtataksil, sumasagot lang ako. Natutunan kong hayaan akong sunugin ng apoy para maging abo, at mula roon, maging liwanag muli. At kung nakarating ka hanggang dito, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, hinding-hindi pa huli para magsimulang muli, hinding-hindi pa huli para iwanan ang taong nagpapapigil sa iyo. Hinding-hindi pa huli para tumingin sa salamin at kilalanin ang babaeng ikaw na lumaban, na nagtiis, at narito pa rin, nakatayo. Dahil kahit gaano ka pasaktan, kung ang iyong kaluluwa ay buhay pa, marami ka pang dapat mabuhay. Ngunit bago ako magpaalam, gusto kitang imbitahan, mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong like. Nakakatulong ito upang makita kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kuwento. At magkomento sa ibaba kung anong lungsod ka nanonood, dahil gusto kitang makilala at malaman kung saan ka sumasama sa akin. Ako si Rosita Aguirre at ito ang aking kwento.